ingay sa bahay. Po, bakit po? Ala, mamaya na. Ayoko. Bakit ba ang kulit mo? Sabi ng ayoko. Ito yung mga katagang paulit-ulit nating sinasagot sa kanila. Umaga pa lang ang ingay na. May kalaban ba? Mga salitang nakikipagbakbaka na, bulyaw doon, bulyaw dito. Para bang digmaan, niraratat ka ng mga salitang, Totoy gising na, tanghali na. Nene, maghugas ka na at aalis na ang lababo. Iyong ang dalhin ari sa iyong tiya. Bumili ka nga ng mantika doon. At marami pang inuutos na para bang machine gun na unlimited yung bala na hindi mo alam kung kaya mo pang sapahin ang iba. Pero sa bawat sabi at paulit-ulit na utos nila ay may kanya-kanya tayong sagot sa kanila. At mataas ka pa sa kanila na para bang lalamunin mo na sila. Mga dahilan na hindi mo ba alam kung katanggap-tanggap sa kanila. At sa bandang huli, walang magagawa kundi sila din ang gagawa ng inuutos nila. Tama ba? Ganyan kasi sila, mga nanay na mga ingay, nanay na makulit, nanay na maligalig, ano pa ba? Marahil lahat na ata ng katangian ay nasa kanila. Nasa kanila na yung mga katangian na gusto at ayaw. Pero para saan ba? Bakit ganyan sila? Nay, nanay, inay, mama, mami, lola, wawa. Iba't ibang mga tawag pero iisa ng katauhan. Sila yun. Dakilang ina. 3 letra. Ang ikli, di ba? Pero di mo mapilang kung ilan ang tungkulin na ginagampanan nila. Tungkulin na obligasyong gawin ng paulit-ulit na di mo alam kung may katapusan ba sila. Kung bibigyan nga ng kahulugan ang ibig sabihin ng salitang ina, wari ko'y marami tayong masasabi na kahit si ChatGPT, si Sisi at si Meta AI ay mangangalay sa pagbibigay ng mga walang humpay at walang katapusang pagpapaliwanag na para lang ipakilala sila. Pagising natin sa umaga, ang lahat ay ready na. Kompletong pagkain ay nakahain na. At may baon ka pa. Kakain ka na lang talaga. Tapos magreklamo ka pa na bakit itlog na naman, corn beef na naman, magi na naman, sardinas na ulit. At mas matindi, sabi ng di ako nangangain ng gulay na yan. At kakain ka ng masama ang loob mo sa kanila. Nagdadabog habang liligo ka ng may mainit na. At syempre, dahas-dahas ka magbibihis ng may planchado na. Ay kaso ang iba, sobrang tamad pa. Susuy-suyan mo pa. Gusto pa ata ng iba ay susubuan pa. Papaliguan pa. At dadamitan pa. Ay inalila mo na, linti ka. Nakakagalit ka. Talaga. Di pa matatapos ay pagagalitan mo pa. Kasi yung perang baon mo ay nakukulangan ka pa na para bang may patago ka. Tingin mo sa kanila, ATM machine na limited yung pera. At kulang na lang ay hubadan mo na at itaktak mo na parang alkansya. Nasasaidin mo sila na wala kang ititira. At pag nakatapos ka na, ang taas-taas mo na. Na yung feeling mo na lahat alam mo na. Tapos mag-aasawa ka at magkakaanak ka na. Magkakaapo sila at syempre aalagaan nila. Dinagdagan mo pa yung trabaho nila. Di mo ba alam na umaasa sila na pag nakatapos ka ay gagaan ang trabaho nila? Yun ang akala nila. Pilit na umaasa at matulungan sila at makapagpahinga. Pero ano? Di man lang sumagi sa isip mo na bumawi man lang sa kanila. Oo, nagbibigay ka naman sa kanila pero ang daming sumbat at reklamo na bakit ang bilis maubos ng perang binigay mo sa kanila. Nagbigay ka pa kung isusumbat mo din sa kanila. Di ka na nahiya? May konsensya ka pa? Nag-iisip ka pa ba sa mga sinasabi mo sa kanila? O bulag ka lang talaga sa effort at sakripisyo nila? Eh halos sigawan mo na para bang lalamunin mo na sila hanggang sa manliit sila. Paano kasi wala kang alam o wala ka talagang pakialam kung saan nila kinuha at inutang ang mga yan? Mga damit na ginagamit mo, mga perang binabaon at hinihingi mo para sa mga luho mo at panglakwartya mo, at lalo na sa mga bisyo mo. At sa bawat pagtagay at pag-hit mo ng sigarilyo ay may nanay nakikita ka at nasasaktan sa ginagawa mo. Pilit kang tinutuwid ng magulang mo pero anong ginawa mo? Tinaboy mo sila.
Nilayo mo ang sarili mo sa kanila kasi ayaw mo na lagi kang nasisita. Ang akala mo, lagi ka nang nakikita sa tuwing nagkakamali ka. Mas pinili mo pang sumama sa iba sa barkada, dun ka masaya. Malayang gawin kung ano man ang gustuhin. At ang akala mo, suportado ka nila kahit dumubog ka pa. Pero walang magagawa kasi dun ka masaya. Sila yung mahalaga. At sa oras na hating gabi na, magpapahanap ka pa kung nasan ka na para bang nakikipaglaro ka pa ng taguan sa kanila at uuwi ka ng madaling araw na o kaya tutulog sa bahay ng iba. Tingin mo, nakatulog ba sila? Hindi. Pinuyat mo na at pinagod mo pa kahit yun lang ang oras na dapat ay pahinga nila. Asa na ang hustisya? Halos sumubsob na nga sila sa paglalaba. Mapao sa pagtitinda at mangalay sa pagmamasahe at mapuyat sa pagbabantay na halos lahat gagampanan nila hanggat kaya nila. Yung iba, mangingibang bansa pa para lang maibigay ang minimithing marangyang buhay para sa mga anak nila. Lahat titiisin nila, lahat isasakripisyo nila at lahat itataya nila. Wala na silang pakialam kung anong mangyari sa kanila kasi ang mahalaga, mahal ka nila at anak ka nila. Huwag kang magalit kung ano ang mga pagkukulang nila kasi dapat ikaw mismo ang pupuno kung ano man ang pagkukulang nila. Yan lang naman yung hinihingi nila. Ang unawain at inindihin sila sa mga oras na halos sumuko na sila, na halos kapos na sila, na halos pagod na sila, na halos kinakaya na lang nila. Pag nagkasakit ka, aalagaan ka nila. Pero pag nagkasakit sila, aalagaan mo ba sila? Hindi. Gagampanan pa rin nila yung tungkulin nila. At pag nagkamali sila, sisihin mo pa na dapat perpekto sila at hindi pwedeng magkamali sila. Kasi nanay sila. Ang bigat, di ba? Ang sakit, di ba? Limiin mo. Isipin mo. At sarawain mo ang mga bagay na at pangyayaring nasaktan mo sila. Nakakaiyak, di ba? Tanong ko sa'yo. Oo, tanong ko sa'yo. Paano na pag nawala sila? Kaya mo bang mawala sila? O kakayanin mo ba na mawala sila? Kaya mo bang wala sila? Handa ka ba? Naisip mo ba na kahit anong oras ay pwedeng lumisan sila? Kasi pag oras na nila talaga. Hindi mo na mabawi ang buhay nila kahit ayaw mo pa, kahit magmakaawa ka pa, kasi yun yung masakit. Ang tanggapin na wala na sila at alam mo na may pagkukulang ka sa kanila at may malaking kasalanan ka sa kanila na di mo matanggap na ang sakit at ang bigat na pala. Sinayang mo yung mga oras na nariyan sila, yung oras na kinakapulong kanila, pero binabaliwala mo lang sila kasi masaya at nawiwili ka sa cellphone na hawak mo na, sa barkada na lagi mong kasama hanggang sa malimutan mo na may pamilya ka pala. Matatauhan ka na lang talaga. Huli na ang lahat para makahabol ka pa. Wala nang oras na natitira para pagsisihan mo na ang lahat ng kasalanan mo para sabihin sa kanila, Nay, patawad po, nagkamali ako. Kaya sa mga nawalan, matuto ka na dapat pahalagahan ang bawat oras na nakasama mo sila. Mahalin mo sila, alagaan mo sila, kausapin mo sila at pasayahin mo sila. Yung mga nandyan at kasama nyo pa, kapiling nyo pa, may oras pang natitira. Sulitin mo na. Sana bumawi ka. Unahin mo sila, pagsilbihan mo sila, ibigay mo lahat, iparamdam mo sa kanila kung ano yung nararapat. Panggigilan mo, paghirapan mo at ibigay mo lahat ng mga bagay na kayang makapagpasaya sa kanila. Higit sa lahat, ang sarap sa pakiramdam ng alam mong bumabawi ka at nakikita mo ang mga ngiti nila sa tuwing tinutulungan mo sila, sa tuwing binibigay mo ng pera sila at binibigay mo lahat ng pangangailangan nila at magpapasaya sa kanila. At mapapaluha ka na lang talaga habang pinagmamasdan mo sila. Dahil sa mga ngiting yun,
magiging masaya ng bahay. Sana sa sinabi kong ito ay natauhan ka na. Ang sarap pakinggan na ang ingay sa bahay ay hiyawan na may kasamang tawanan, halakhakan at kwentuhan na may kanya-kanyang yabangan. At si nanay, masayang nakikinig na lang at kayo inoobserbahan sa mga pagkukusa niyong ginagawa sa kanila. Sila ay napapaumis na lang kasi masaya sila dahil alam nila na naging successful sila sa misyon nila para sa pamilya nila. At kapag lumisan sila, nakangiti na sila na may luha sa gilid ng mga mata. Maluwag na sa loob nila at alam nila na ang iiwan nila ay maayos at kumpleto at matibay pa. Opo, matibay na. Itutuloy namin kung ano ang pwede pa at magpapaingay pa. Mga ngakong mananatiling masaya at maingay sa bahay. Nay, inay, nanay, mami, mama, lola, wawa, hi, miss na kita. Ingay sa bahay.